maraming salamat po. Kabanata 211. Walang pake na ngumiti si Harvey, tapos kumuha siya ng bote ng alak sa lamesa at ipinukpok ito sa ulo ng gangster. Napahinto ang gangster at bumagsak sa sahig at di na makatayo. Itong makong na ito, oh shit, mukhang walang awa ang gagong ito. Paano nangyari yun? Di ba basura siya? Di kayo dapat matakot sa kanya. Siguro natutunan niya yan sa mga palabas, sineswerte lang siya. Lahat ng mga tauhan ni Covey ay nagmumura pero walang naglakas loob na lumapit. Sa tingin nila ang live-in son-in-law na ito ay walang kwenta, at hindi mangangahas na labanan sila. Ibang-iba ito sa pagkakaalam nila. Nabigla din si Mandy, kahit na natalo ni Harvey si Don ng Zimmer family noon, hindi niya ito gaanong pinansin noon. At saka nag-workout lang si Don sa loob ng ilang taon. Pero iba ang mga gangster na ito, matagal na silang nakikipagsapalaran sa lipunan at mahuhusay na pakikipaglaban. Hindi niya inaakala na madaling mapapatumba ni Harvey ang isa sa kanila. Nabahala si Mandy, hindi niya alam na ang walang kwenta niyang asawa ay may ganitong lakas. Harvey, alam mo bang teritoryo ko ito? Sinaktan mo ang mga tao ko sa lungga ko. Gusto mo bang mamatay? Nagkaskasan ang mga ngipin ni Covey at sumigaw siya. Mukhang siniseryoso na niya si Harvey ngayon, talagang nauna pang umatake ang live-in son-in-law na ito. Pinapakita nito na matapang siya pero nagulat lang si Covey. Hindi man lang siya natakot dahil kahit gaano pa siya kagaling sa pakikipaglaban, paano niya magagawang labanan ang ganito karaming tao? At saka, ang atake niya kanina ay siguradong swerte lang. Covey, magkasunduan tayo, sabihin mo sa akin ang buong pangyayari, at palalampasin kita ngayon. Ano sa tingin mo? Tanong ni Harvey nang paglaruan niya ang ashtray sa lamesa, parang ang nakipaglaban kanina ay hindi na siya. Hahaha, tumawa ng malakas si Covey, niloloko mo ba ako? Makikipagkasundo sa'yo para iligtas mo ako. Sino ka ba? Nanaginip ka ba o di lang talaga gumagana yung utak mo? O siguro dapat tingnan mo ulit. Binuksan ni Harvey ang kanyang mobile phone sa harapan ni Covey. Tiningnan ito ni Covey nang nanghahamak pero di niya maalis ang kanyang tingin nang makita niya ito. Ang sulok ng kaliwang mata niya ay kumirot at nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinapakita sa video na binubugbog si Liam Stone, ang video ay talagang pinadala ni Tyson kay Harvey para magbalita. Pero nagamit na niya sa sitwasyong ito, dahan-daang lumunok si Covey nang matapos ang video. Tumangala siya, tinitigan si Harvey at nagtanong, saan mo nakuha ang videong ito? Kapag sinabi kong na-download ko ito sa internet, maniniwala ka ba? Umiling si Harvey, at misteryosong ngumiti, tingin mo ba pwede na tayong magkasunduan ngayon? Anong klaseng kasunduan? Maingat na nagtanong si Covey. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo na pag-initan ang Zimmer family, at sasabihin ko sa'yo kung sino ang kumuha ng video na ito. Ayos ba? Ngumisi si Covey, para saan naman kung malaman ko, kung sino ang kumuha ng video. Malalaman mo kung sino ang pumatay kay Liam Stone at mapoprotektahan mo ang sarili mo. Kita mo, nililigtas kita, hindi man lang kinakabahan si Harvey. Ngumiti siya habang pinaglalaroan ng ashtray. Nagbago ang mukha ni Covey. Bako ako makikipagkasundo sa'yo. Kapag pinatumba ko kayong dalawa, kailangan mong sabihin ang gusto kong sabihin mo. Hindi yun pareho, umiling si Harvey. Pwede bang maniwala ka sa mga sinasabi ko sa sitwasyong yun? Matalino ka, alam mo dapat kung ano ang makabubuti sa'yo. Di ba mas maganda kung ilaglag mo na lang ang walang kwentang taong yun, kapalit ng kaligtasan mo? Paano ako makakasiguro na totoo ang sinasabi mo? Seryosong tanong ni Covey. Di ko kailangang magsinungaling sa'yo, di ako makikinabang sa pagsisinungaling sa'yo. Kahit napakawalan mo kami ngayon, di maganda kung babalikan mo kami bukas, di ba? Umiling si Harvey, tumitig sa kanya ng masama si Covey, hindi man lang nag-alala si Harvey. Lumingon siya at nginitian si Mandy, hinawakan ni Mandy ang manggas ni Harvey at bumulong, Harvey, anong ipinakita mo sa kanya? Bakit kabadong-kabado siya? Wala lang yun, isa lang yun na maikling video at mahalaga ito para sa kanya? Paliwanag ni Harvey, paano mo nakuha ang video na yun? Hindi makapaniwala si Mandy, paano nakuha ni Harvey ang isang bagay na mahalagang mahalaga para kay Covey? Kabanata 212.
Pinadala ito sa akin ng kaibigan ko, paliwanag ni Harvey tapos nagpatuloy siya. Oo nga pala, pwede nating malaman kung sinong nagpakana nito at makakaalis na tayo ng maayos. Di na mahalaga ang ibang bagay, okay? Tinikom ni Mandy ang kanyang bibig at hindi nagsalita. Kahit na naguluhan siya sa video, gusto lang niyang umalis kasi natatakot siya sa lugar na ito. Nagbago ang mukha ni Covey at sinabi niya makalipas ang ilang sandali. Makikipagkasundo ako sayo, pero kailangan ko munang masiguro ang katotohanan sa bagay na ito bago kita pakawalan. Umiling si Harvey at sinabi, hindi, mananatili ako pero kailangan mo munang pakawalan ang asawa ko. Sasabihin ko sayo kapag nakauwi na siya ng ligtas. Mukhang hindi natuwa si Covey at tinitigan si Harvey nang hindi nagsasalita. Walang paking sinabi ni Harvey, Mr. Chad, mananatili ako dito. Nag-aalala ka pa rin ba na di ko sasabihin sa iyo? At saka, pwede kang maghintay na sabihin ko sa iyo ang totoo bago mo sabihin sa akin kung sino ang may pakana. Pakawalan mo muna ang asawa ko, para mapanatag ako, kung hindi. Hindi ako maniniwala sa iyo. Natahimik si Covey, biglang tumawa. Deal, kung ganon, hahayaan ko munang umalis si Hipag. Kahit nabulag sa masasamang pag-iisip si Covey nung una, at malala ang mga ginawa niya, kalmado na siya ngayon. Para sa kanya, mas mahalaga sa ngayon ang balita ni Harvey. Kapag hindi siya nag-ingat dito, baka magaya siya kay Liam Stone. Katayuan, kapangyarihan at babae, alam niya kung ano ang mga dapat niyang unahin sa ngayon. Tabi, hinawi ni Covey ang kanyang mga tauhan, nagtinginan ng mga tauhan niya at kaagad na nagbigay daan at binuksan ang pinto. Harvey, ikaw, nabigla si Mandy. Bakit siya pinakawalan nito? Pagkatapos na may sabihin si Harvey sa kanya. Anong gagawin ni Harvey pag alis niya? Mauna ka nang umuwi. Huwag kang mag-alala, uuwi din ako kaagad, mag-ingat ka sa biyahe. Ngumiti si Harvey at malumanay na sinabi. Pagkatapos ay binigay niya kay Mandy ang susi ng kotse. Kinagat ni Mandy ang lobby niya at tumangging umalis. Kapag nanatili ka rito, mahihirapan ako kahit na gustuhin kong tumakas mamaya. Huwag mong kakalimutan na tawagan ako pag nakauwi ka na. Magtiwala ka sa akin, okay? Dahan-dahang sinabi ni Harvey. Nagdalawang isip muna si Mandy bago bitawan ang kanyang manggas at bumulong, pakiusap, mag-ingat ka. Uuwi ako para humingi ng tulong, huwag, tawagan mo lang ako at pakinggan mo ang mga sasabihin ko. Matikas na sinabi ni Harvey. Pagkatapos nito, sumakay si Mandy ng Porsche at kaagad na umalis. Tumawag sa kanya si Mandy makalipas ang kalahating oras. Nakahinga ng maluwag si Harvey nang marinig niya na nakauwi na ito. Alam niya na hindi magiging ganoon kadali ang usapan ngayon, pero hindi niya inaasahan na si Covey ang manggugulo sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Covey pagkatapos ibaba ni Harvey ang linya, "Hoy, pinakawalan ko na ang asawa mo. Gaya ng pinag-usapan natin, sabihin mo sa akin kung sino ang pumatay kay Liam Stone." Kahit na naiinip si Covey, medyo kinakabahan din siya. Nagtanong na siya tungkol dito gamit ng mga special asset niya kanina at kahit na ang sitwasyon ay medyo mainit doon, sigurado siya na pinatay si Liam. Nagpapanggap lang na kalmado si Covey sa sandaling ito. Dahil determinado ka na totoo ang balita, ano ang ikinakakatakot mo? Sinisiguro ko na sasabihin ko sa'yo, ngumiti si Harvey. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mobile phone at pinindot ang record button. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagsabi sa iyo na pag-initang ang Zimmer family? Sino yun? Anong dahilan nila? Harvey, huwag kang magloko, binigyan na kita ng madaming palugit. Nagdilim ang maka ni Covey, bibigyan kita ng 1 minuto. Kapag hindi ka nagsalita, bubugbugin kita hanggang sa sasabihin mo. Bakit ka nagmamadali? Di ba sinabi ko na, nasasabihin ko sa'yo? Ngumiti si Harvey at dahan-dahang pumalakpak. Kaagad na narinig ang mga tunog ng yapak sa lahat ng direksyon. Daan-daang mga tao ang dumating, at ang lugar ay kaagad na napuno. Kahit na higit sa 20 ang mga tauhan ni Covey, wala pa rin itong laban sa higit 100 tao. Nabigla si Covey, saan galing ang mga taong yan? Di ba sarado ang agri-tainment ngayon? Bakit ang daming tao dito? Sa sandaling ito, unti-unting lumapit si Tyson mula sa madla. Nagbago ang mukha ni Covey nang makita niya ang mukha ni Tyson Woods. Tyson Woods, anong ginagawa mo dito? Tauhan mo ba ang lahat ng ito?
Anong nangyayari sa'yo, Covey? Ang kapal ng mukha mong galitan siya, bahagyang ngumiti si Tyson, anong ibig sabihin nito? Naguluhan si Covey, pag-iinitan niya ang mga Zimmer kasi sinabi ni Zack sa kanya, di kaya pinagtutulungan siya ni Tyson at Zack, pero di makikinabang dito si Zack ng ganoon. Kabanata 213. Magalang na naglakad palapit si Tyson kay Harvey, yumuko siya at sinabi, Sir, anong gagawin ko sa taong ito? Tumawa si Covey sa nangyayari, nababaliw ka ba Tyson? Tinawag mo ba siya isang lang yan live-in son-in-law, na sir? Pareho ang katayuan natin sa Niemhi, di ka ba nahihiya? Alam mo bang walang kwenta ang taong ito? Bahagyang tumingin sa taas si Tyson nang hindi ibinababa ang kanyang kamay at ngumisi, Covey, di mo ba naiintindihan? Medyo mukhang tanga siya, naningkit ang mga mata ni Covey. Kahit na pumunta dito si Tyson kasama ang maraming mga tauhan niya, maglalakas loob ba siyang kumilos? Kung oo, ginawa na sana niya yun noon pa, bakit ngayon lang siya kikilos? Tyson Woods, di mo ako matatakot, may backer ako at alam mo naman yon. Kapag may nangyari sa akin ngayon, masama din ang kahihinatnan mo. Gusto mo bang manggialam sa mga ginagawa ko? Nagbanta si Covey. Tumawa si Tyson at di niya ipinaliwanag, may dahilan kung bakit di siya nang ahas galawin si Covey noon. Dahil ito sa may malakas na backer si Covey at kapag sinaktan niya ito, mapapahamak siya. Pero iba na ngayon, kinuha siya ni Harvey para ipatumba si Liam Stone kahapon kaya wala na ding problema kung itutumba niya din ito. Kahit na maraming tao ang nag-aakala na si Harvey ay isa lamang walang kwentang live-in son-in-law, alam ni Tyson na maraming tao ang sumusuporta sa kanya. Higit pa rito, siya na ang nagpapatakbo ng lahat nitong mga nakaraang mga taon. Sinong makakaalam kung gaano karami ang alas niya? Huminto sa pagsasalita si Tyson dahil alam niyang di siya pwedeng magsalita sa harap ni Harvey. Natuwa si Covey nang makita na tahimik si Tyson, akala niya ay takot si Tyson sa kanya. Dahil alam mo ang background ko, dalian mo at umalis ka na kasama ng mga tao mo. Gusto mo bang itapon kita palabas? Samantala, biglang tumayo si Harvey at ngumiti. Mr. Chad, ayaw mo bang malaman kung sino ang pumatay kay Liam Stone? Sino si Tyson ba? Hindi makapaniwala si Covey, kapantay ni Tyson si Liam pagdating sa lakas at galing. Paano niya nagawang patayin si Liam? Hindi pa siya ganoon kagaling, kalmadong sinabi ni Harvey, ang pumatay kay Liam Stone ay ako, ikaw. Hahaha, basura ka lang at ngayon sinasabi mo sa akin na ikaw ang pumatay kay Liam, nabigla si Covey at di niya mapigil ang tumawa. Nagtinginan ang mga tauhan niya at tumawa din ng malakas. Hahaha, nababaliw na ata siya, paano niyang nasabi na siya ang pumatay kay Liam, di ba niya alam kung sino si Liam Stone, paano niya nagagawang basta na lang magsinungaling? Kabanata 214, komedyante siya nakakatawa siya sobra. Madali ko siyang mapapatumba sa isang sipa, ang kapal ng mukha niya na magtapang-tapangan sa harapan ko. Walang masabi si Harvey, dahan-dahang tumingala si Tyson, malamig ang mga mata niya. Seryoso siyang nagtanong, Sir, kailangan mo bang? Umiling si Harvey at mahinang sinabi, naglakas loob siyang guluhin ng asawa ko kaya ako na mismo ang gagawa. Kung hindi, anong klaseng lalaki naman ako para sa kanya? Naglakad si Harvey palapit kay Covey nang matapos siyang magsalita. Kusang napaatras si Covey at galit na nagmura, anong sinusubukan mong gawin? Ilang mga tauhan ang may hawak na bakal na tubo at tumayo sa harapan ni Covey at inatake siya. Madaling naiwasan ni Harvey ang mga bakal na tubo at pinagulong niya ang ashtray na hawak niya. Bam, bam kablag, lahat sila ay nakahawak sa kanilang ulo at nanghina ang kanilang mga kamay. Mukhang mga matatangkad ang mga taong ito pero walang makapigil kay Harvey ngayon kahit na isang segundo lang ito. Nabigla si Covey pero tinitigan lang niya ng masama si Harvey. Nagsimula na siyang maniwala na totoo ang mga sinabi ni Harvey. Talagang kaya niyang patayin si Liam sa ganitong kakayahan. Sasampalin ni Covey ang sinuman na magsasabi na walang kwenta si Harvey. Kapag tinuturing siya na walang kwenta sa ganitong husay, edi ang buong Niemhi ay walang kwenta. Bam, 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 ilang mga tauhan ang natamba sa sahig habang sumisigaw ng aray, aray ang likod ko ang sakit at ang iba ay humahagugol. Namutla ang mukha ni Covey at umatras siya hanggang sa mabunggo niya ang pader. Doon na niya sinabi, Harvey, kumpara sa pagkatao ko,
ang Zimmer family ay para lamang isang 3 taong gulang na bata. Sa tingin ko mas mabuting, binato ni Harvey ng ashtray ang mukha ni Covey bago pa siya matapos sa pagsasalita. Kabanata 215. Tinekpa ni Covey ang kanyang mukha at kawawa siyang humagulgol habang sumisirit ang dugo mula sa kanyang ilong. Kapag nakita ito ni Zack, manganginig siya dahil tinamaan din siya ni Harvey ng ashtray. Pero hindi niya inakalang babatuhin ni Harvey ng ashtray sa mukha ang isang taong gaya ni Covey. Wala talaga siyang pake sa pagkatao nito. Nagtataka na si Covey kung ang taong nasa harapan niya ay talaga bang ang live-in son-in-law na tumulong sa asawa nitong linisin ang mga paa nito at tinulungan ang kanyang biyenan na linisin ang inidoro, gaya ng sabi sa usap-usapan. Ang reputasyon ng maalamat na live-in son-in-law na yon ng Zimmer family ay masahol pa sa isang aso, pero paanong ganito siya kalakas? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Seryosong nag-utos si Harvey. Pinato niya ang ashtray at hinawakan sa lalamunan si Covey gamit ang tiger claw technique sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Namutla ang mukha ni Covey, pero sinabi pa din niya ng paos, "Harvey, may patakaran sa aming samahan. Mas mabuting patayin mo na ako, kung hindi, ipapapatay ko ang buong Zimmer family kasama mo bukas." Talagang wala ka sa katwiran, sinabi ko na sayo na ako ang pumatay kay Liam pero di mo sinabi sa akin kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Medyo nadismaya ako sa iyo, umiling si Harvey at binitawan ang leeg ni Covey. Bugbugin niyo siya hanggang sa aminin niya, tumango at yumuko si Tyson, pagkatapos lumapit siya kay Covey at sinipa ito. Ginawa niya ito mismo dahil pinapanood siya ni Harvey. Nabigla ang mga tauhan ni Covey, lahat sila ay nakatitig sa kanya. Di ba walang kwenta ang live-in son-in-law na ito, bakit ganito siya kagaling? Maging si Tyson ang kilalang tyrant, ay parang bata sa harapan niya. Sinong nagkalat ng mga peking balita na ito, makakapatay ito ng tao? Tyson Woods, tatandaan kita, di mo dapat ginagalit ang taong sumusuporta sa akin. Tyson Woods, di ka ba natatakot na maghihiganti ako? Patigilan mo sila, may oras ka pa para tumigil, tama na, huwag niyo na akong bugbugin. Sasabihin ko na okay. Napakatigas ng ulo ni Covey nung una, pero palakas ng palakas ang sipa ni Tyson. Napakasakit nito para sa kanya at bumigay na siya matapos ang ilang minuto. Lumapit si Tyson at seryosong sinabi, "Covey, kung sinabi mo lang sana habang maaga pa, di mo na sana kailangang magdusa ng ganito. Mayabang ka din ano." Tiningnan ng masama ni Covey si Tyson at sinabi, "Tyson Woods, di ba kayo natatakot na pagbabayarin ko kayo pagkatapos nito?" Walang paking umiling si Tyson at sinabi, "Pwede mo akong puntahan kung gusto mo, pero ikinalulungkot ko na di ka na magkakaroon ng pagkakataon. Sabihin mo na, umiikli na ang pasensya ko, sabihin mo sa akin kung sino ang nagplano nito, sabihin mo sa akin ang buong kwento ng walang nililihim. Kapag naglihim ka sa akin, ipapakuha ko sa mga tao sa likod mo ang bangkay mo." Galit na sinabi ni Harvey.